Ito na ating pag-assemble, naidikit ko na yung pinaka-adhesive niya. So, ito siya, ganito ang itsura niya pag naidikit na. Kailangan lang natin ilusot itong wire dito sa square na to. At i-centro natin dito sa ating front panel. So, ganyan dapat ang itsura niya. Ayan. So, once na na-secure ko na po yan, ang kailangan na natin gawin ay kakabit natin ang ating dalawang screws. So, ito siya. Oversize din po ito, pinuputulan to. So, may mga grid lines naman ito. Ang pinaka-standard is yung sa pinaka-last line niya para maging ganito sa kahaba. Then, kailangan lang natin i-check na asintado po yung mga butas niya. So, once po na nakabit na natin itong backplate natin, so, ayun na siya. Almost done na po tayo. Next naman po is, ito pong ating flat bar for deadbolt. So, ilulusot lang natin siya dyan. Yan po, then okay na po yan. Go. So once po na naisalpak na natin ang flat tube bar sa ating deadbolt lock, so it's time na po para assembly natin ang ating lock. So napakadali lang nito, may mga ready wires na siya na snap-on. So kailangan lang natin itugmayan dito. Isa lang naman po ang port niyan, so ganito lang siya kadali. Snap! Pagkasalpak, it's all good na po. Then, ilusot lang natin yung wires. I-shoot natin yung deadbolt. I-shoot po natin ito ating mechanical key or yung pinaka-dynamo niya. Kailangan ma-shoot po yan sa mga butas dito. Then, salpak natin. So, once po na naisalpak na natin ang ating back panel, it's time to screw it na. So, ito na po yung last part. Kabit lang natin yung screw dyan. Sa baba. And the last one is dito sa gilid. Then, ito pong nakikita nyo na screw ups, lalagay lang natin dito yan para seamless yung screws. So, ito na po ang ating F04. Ayan kung paano siya i-install. So, napakadali lang po na ito. I-follow nyo lang po step by step ang assembly guide. And make sure po na meron tayong mga proper tools para sa pagbubutas ng pinto.